Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na bago to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang buhay ay sasaya. Basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya. Ibig ko sabihin, masarap talaga. Komea 3Q Bihon, masarap talaga! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sinasabi sa attachment theory ng psychologist at psychiatrist na si John Bowlby, ang uri ng relasyon daw na mayroon tayo sa ating pagkabata, sa ating mga magulang o maging sa ating primary caregivers, healthy man o hindi, ay ang humuhulma sa ating pagkatao at relasyon natin sa iba sa ating pagtanda. Kaya naman upang suportahan ang pag-aaral na ito, nabuo ang ideya ng 4 na attachment styles na nade-develop sa edad na 6 na buwan hanggang 2 taon. Una na dyan ay ang secure attachment. Itinuturing ito bilang healthiest sa 4 dahil dito sinasabi na ang isang bata ay inalagaan ng mabuti ng kanilang mga magulang at sinisigurado na lahat ng pangangailangan nito ay natutugunan. Dahil dito sila ay kakikitaan ng emotional stability, security, self-assurance, emphatic, less aggressive na pag-uugali habang lumalaki. Sa kanilang pakikitungo naman sa iba, sila ay kakikitaan din ng positibo, trusting at lasting na relasyon sa ibang tao. Pangalawa ay ang avoidant attachment o ang insecure attachment. Kabaliktaran sa nauna, ito ay isang defense mechanism kung saan ang isang bata ay nagsha-shutdown emotionally, resulta ng pagpapabaya ng magulang sa nararamdaman at pangangailangan nito, kung kaya mas pinipili na lang nilang maging ilag upang maiwasan ang rejection.
Sa pakikipagrelasyon naman nila, sila ay medyo challenging na i-handle dahil hindi sila madaling magbigay ng tiwala sa iba at may takot na ipakita ang vulnerable part ng kanilang sarili. Pangatlo ay ang anxious attachment. Tulad ng avoidant, nade-develop ito mula sa kapabayaan ng mga magulang o guardians. Subalit sa halip na mag-shutdown, nagpapakita sila ng mataas na level ng anxiety at may tendency na maging clingy dahil sa takot na ma-reject. Sa kanilang pakikipagrelasyon, sila ang mga nagnanais na makaranas ng close and intimate relationship. Ngunit mayroong takot na sila ay iwanan, kaya't sila ang mga taong kailangan ng patuloy na reassurance mula sa kanilang partners o kasama. At panghuli ay ang disorganized attachment. Katulad ng avoidant at anxious, ito rin ay may tuturing na ikatlong uri ng insecure attachment kung saan naguugat ito mula sa emotional unresponsiveness, unresolved trauma o history of abuse ng mga magulang o caregiver. Kaya nagre-resulta naman ito sa inconsistent behavior at identity crisis sa mga bata. Sa pakikipagrelasyon naman, challenging rin sa mga taong ito dahil sa hirap nila pumasok sa isang seryoso na pagsasama dahil mas nangangailangan sila ng close connection sa kanilang partner. Maaari rin sila na maging controlling, toxic, clingy at hirap sa pakikipag-usap ng maayos. Pagbibigay linaw naman ng mga eksperto, habang lumalaon ay maaari namang mag-improve o mag-heal ang attachment styles ng mga tao at hindi naman permanente dahil sa mga karanasang nagtuturo at nagpapabago sa atin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa spectrum, merong nakakapagsalita, merong hindi nakakapagsalita, merong underneath them, let's say, sensory challenges na nangyayari na hindi nila ma-express. So, meron silang magiging action na sa tingin ng iba, hindi tama or hindi kaaya-aya. After syempre, several nights of crying, that kahit habang umiiyak pa ako, that Walot kalahating minuto makalipas ang 5:00 ng hapon. May trabaho paglinggo. May trabaho paglinggo. Meron sa DZRH. Pag-uusapan natin ang mga job opening, tips para mapaganda ang trabaho at mga usapin na makakapagpaganda sa trabaho ng mga Pinoy para sa kanya, sa kanyang pamilya at sa kanyang bayan. Kasama ang inyong ka-workmates, sina Barbie Atienza at Gladys Mabini. May trabaho. Masarap pakinggan, panoorin at i-follow on air at online habang nagtatrabaho o siya trabaho na sa DZRH. May trabaho. May trabaho. Kaagapay ninyo sa paghahanap buhay. May trabaho. Kaagapay din sa pananagumpay. Kami sumasaludo sa inyong talino, tiyaga at galing. Aming handog sa ating kapwa Pilipino. May trabaho. Alright, magandang hapon po sa inyo lahat. Nagbabalik po ang ating programang May Trabaho dito po sa DZRH. Ako po ang inyong workmate, Barbie Atienza. Natitimon ang ating programa hanggang 6:00 ng gabi. At medyo mamimiss natin ang ating partner, ang partner ng bayan, si Gladys Mabini. Hindi nyo natatanong dahil kagabi medyo malaki-laking selebrasyon na naganap. Dahil ang ating pong kapatid, ang ating partner, si Gladys Mabini, ay pinarangalan ng ating mga kapatid sa Torch Excellence Award dito po sa media broadcasting. Ayan naka-flash yung ating yung plaque na binigay sa ating kapatid na si Gladys Mabini. Talaga namang congratulations, partner! At talaga namang yan ang kaloob ng Panginoon sa pagpupunyagi at pagsisikap mo sa ating larangan. Ikaw binigyan ng gantimpala at pagkilala
sa kahusayan mo sa broadcasting. Lalo-lalo na dyan sa no, yung radyo natin, dyan sa Mindoro, talagang masigasig at masipag yung ating kapatid. Walang tigil. Ngayon, sa kasalukuyan, kaya hindi natin makakasama sa programa, bumabiyahe pa lang siya pabalik doon sa Bungabong sa Oriental Mindoro. Ingat ka, Pards! And may God always be with you. Salamat po sa Tower Excellence Award na ginawad nyo sa ating partner na si Gladys Mabini. Bueno, isa na naman linggo ang darating dito po sa ating buwan ng Abril 2026. Ngayon po, ano nga ba ang petsa ngayon? Ano na ano bang presyo? Ano ngayon? Ano bang petsa ngayon? Wala ko. Ayun, no? April 19, 2026 kung saan ako tumitingin. Kasi pagkasama ko dito, co-pilot ko to si Het Del Moro, medyo natataranta ako dahil alam mo, may mission ako para dito sa kapatid natin to si Het Hinahanapan ko ng partner to kaya nananawagan tayo dahil binatang binata. Well, madami nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating bayan, sa buong mundo. Medyo very erratic, kumbaga sabi niya, parang pabago-bago, no? Minsan may lalabas na mga anunsyo, malapit na raw, matatapos na raw yung conflict sa gitnang silangan at nakikipag-areglo na or bukas na sa pag-areglo ang Estados Unidos at ang Iran. No? Sabi nga ni Trump, nag-uusap na. Tapos susunod na iglap, hindi na tuloy yung usapin. Nag-back down yung ating negotiation. Tapos babalik na naman daw sa negotiation table. Pero sabi naman ni President Trump, bubuksan na yung Hormuz. Di ba? Yung Gulf. Pagkatapos, sasabihin naman ng Iran, isasara naman nila. Talagang medyo magulo. Ngayon maganda lang, nung isang linggo, medyo malaki-laking price rollback sa ating gasolina, sa ating petrolyo. Ngayon daw, magkakaroon na naman ng rollback at itong darating na Tuesday. Tuloy nyo lang yan, rollback na yan. Kami hindi nagreklamo basta may rollback. Yun lang, pagka bumuelta na naman at tumaas na naman, malaki yung mga tinataas. Talagang tinatamaan tayo. Alam nyo mga kapatid, baka hindi natin nababatid, talagang pag tumataas ang presyo ng gasolina, ng petrolyo, lahat tayo apektado sa lahat ng larangan. Dahil alam nyo, yung gasolina, yung diesel, yan ang nagpapatakbo ng ating mga truck, ng mga public transport. Kaya pag tumaas ang cost niyan, tumaas ang halaga niyan, naapektuhan lahat ng bagay. Kung aangkat tayo ng mga gulay, ng karne, mula sa iba't ibang lupalop ng ating bansa, dadalhin sa Metro Manila, halimbawa, yung binabayad ng supplier at saka ng mga dealer na nagdapadala ng mga pagkain at mga pangunahing pangangailangan dito sa Metro Manila, nagbabayad doon sa hauler, sa trucker, yung mga nagbabiyahe ng mga goods na yan, gumagamit kasi ng gasolina at diesel yan. Pagsipa ng presyo ng diesel at gasolina pataas, syempre singil na doon sa dealer at saka sa mga supplier, tataas din. Yung supplier at dealer, sana man nila kukunin yung dagdag na bayad na yan. Sa atin di kakarga. Tataas ngayon yung presyo ng gulay, ng goods, ng prime commodities. Yun. Kaya nagkakabigatan ng pagdadala natin sa buhay. Pero ganun pa man, sana naman, gagaya niya, may rollback nung isang linggo, may rollback din itong darating na Tuesday, may rollback ba sa presyo ng bilihin? Yan ang habangan. Yan ang tignan natin. Dahil kuminsan, mabilis magtaas ang presyo Pagkatapos, pag yung mga factor o yung mga bagay-bagay na supposedly nagpapataas ng presyo, nag-rollback, hindi naman hindi naman agad-agaran binababa yung presyo. Naiipit yung mga consumer, tayong mga mamimili. Wala tayong magawa. Talagang ganun Meron syempre mga batas, mga regulasyon. Pero ganun pa man, nakasalalay tayo talaga sa konsyensya. Konsyensya ng bayan. Naway nandiyan pa rin. Yung mga negosyante, yung mga nangangalakal, na inaasahan natin na magdadala ng goods and services sa atin, konsyensya lang. Dahil kung bumaba naman yung cost of doing business ninyo,
ipasa nyo rin sa amin para lahat makinabang, guminawa sa buhay. Sana nga may konsyensya. Lalo na yung mga nangungontrata. parang hindi na uso konsyensya, delikadesa. Ito yung mga salita sa bokabularyo natin, medyo nawawaglit na, nahihirapan tayo i-reconcile yung mga bagay na yan. Pero ganun pa man ang pagsisikapan natin mga kapatid, ano man mangyayari, life goes on. Huwag tayo mawawalan. Ang pinakauna at pinakamahalagang bagay, wag tayong mawawalan ng pag-asa. Sabi nga nila, we only lose when we give up. Pag tayo umayaw na, yan, talo tayo. Pero habang tayo lumalaban, lalo tayo nagpupunyagi, lagi may pag-asa. At yung pag-asa nga, iaangkla nyo, hindi lang sa sarili nating kagalingan, sa ating kakayanan, sa ating pagsisikap. Iaangkla natin yan sa pag-ibig at awa ng Panginoon. Dahil everything starts and ends on that. Kahit magsikap tayo sa pagtatayo ng mga gusto nating itayo, kapag ang Panginoon hindi yan kalugod-lugod sa Kanya, wala mangyayari. The laborer labors in vain. Unless the Lord wills it, wala mangyayari. Di ba? At huwag natin sabihin, sige, magdadasal ako pag wala na talagang pag-asa. Mali, no? Unahin natin. Huwag yung sa huling, hindi last resort yung pagdarasal. Yan ang first instance, ang first step natin sa anumang gagawin natin mga gawain. Sana lang yun nga, yung takot natin sa Panginoon, yung pag-ibig natin sa Diyos, na siya namang nasasaling sa pag-ibig natin sa kapwa-tao, laging umiral at labing mapagyaman. Lalo na yung mga mamumuno sa atin sa kinabukasan, yung mga leaders of the future. Sana we will always be led, or we will be inspired by the right character, the right values na nakatanim sa ating mga puso. At yun naman ang gusto nating itanghal sa programa nating sa hapong ito, dahil meron tayong mga panauhin mula sa isang organisasyon na siya namang layunin nila talaga maghubog ng mga leader para kinabukasan sa ating bansa, sa ating lipunan. And I'm talking about the Junior Chamber International or JCI, isang pandaigdigang organisasyon na dito tinatag din sa Pilipinas na mahaba ng panahon. Nag-umpisa dito sa lungsod ng Maynila. Ito yung JCI Manila. At kasama natin sila ngayong hapong ito para pag-usapan natin kung ano ba yung JCI or JC International at ano yung mga proyekto na ginagawa nila ngayon para makatulong sa ating mga kababayan, sa ating lipunan. Maganda to kasi ito malapit sa puso ko dahil ako'y minsan naging JC. Bakit hindi ka nakasali? Kasi alam niyo po yung JCI, hanggang pag 40 anyos lang. Pag lumampas ka na ng 40, graduate ka na. Ako nag-graduate na 5 years ago. Sinungaling ka. Matagal na pala. Okay, kasama natin mula sa JCI Manila, ang chairman ng Ignacio Jimenez Awards, na mamaya pag-usapan natin kung ano yan. Yung Ignacio Jimenez Awards are for outstanding policemen and women. At ito ang kanilang chairman mula sa JCI, Mr. Randolph Vista. Ralph, no? Ralph, pagpundot yan. Yes. Bati ka muna. Thank you, Sir Barbie, for having us here. And gusto naming batiin ang aming presidente ng JCI Manila, President Edison Ke. Edison? Yes, okay. Edison Ke. And also, yung pamunuan ng PNP, si PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. Alright, kaya nakikipag-ugnayan kay General Abad ng Manila Police Department. Yes. Diba? Western Police. At kasama rin natin ang Vice Chairman din ng Jimenez Awards. Yan ay walang iba kundi si Jake Legaso. Jake, welcome to the program. Yeah, maraming salamat po and magandang hapon po sa ating mga manonood. It's such a pleasure po na nandito kami ngayon para ma-share naman kung ano yung mga adhikain po namin. Yun. At to complete the roster, yung Special Projects Commissioner,
Hindi ka naman nangungumisyon, no? Commissioner. Hindi. Ikaw lang, yung commissioner, ibig sabihin, yun yung pinaka-committed sa isang project. Kaya commissioner. Hindi nangungumisyon. Ang Special Projects Commissioner ng JCI Manila, si Ginoong Ram Gutierrez. Magandang hapon sa iyo, Ram. Magandang hapon po sa lahat na manunood. Gusto ko lang din po batiin ang aking director na si Director Rocky Sebrero at siya po yung head po ng division ng project na ito. Matanong ko lang, ilang taon na ba kayo? Kasi nabanggit ko kanina, hanggang 40 lang yan, JCI. Ikaw muna. Ako po ay 26 years old pa lang. So, 26? Opo. Aba, kailan ka nag-graduate? Parang fresh graduate ka lang yata. No? Hindi naman po. Matagal na rin po tayo. Jake, ilang taon ka na, Jake? I'm 33 po. 33. Yes. And Ralph? 29 turning 30 this May. 29 going 30. Are you guys married? Ayan. Not yet. Not yet? Not yet? Not yet? Yes po. Si Jake meron na. O si Jake lang ang taken. Ito yung mga kakompetensya mo. Pag-usapan natin yung JCI Manila, kung gusto nyo malaman, lalo na yung mga kabataan dyan, yung mga young adults nga, ika nga, at less than 40. It's something that siguro magiging interesting sa inyo. Napakinggan ko ano itong JCI Manila. At who knows, baka maganahan kayong sumali at makiisa sa JCI Manila. Yan ang pag-uusapan natin. Kasama natin ang ating mga kaibigan, si Jake, si Ralph at si Ram sa pagbabalik ng ating programang May Trabaho. Huwag po kayong alis, 22 minuto na ang makalipas ang alas 5 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumikmancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Ang buhay ay sasaya basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya. Ibig ko sabihin, masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Buklatin ang mga pahina.
Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alright, nagbabalik po tayo sa ating programang May Trabaho dito po sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay kung meron po kayong mga pagbati at mga katanungan, gusto niyo makilahok sa ating usapin sa hapong ito, ano niyo lang, i-text niyo po ako sa Facebook page. Yan po yung matatagpuan sa DZRH News sa Facebook. Gayon din sa YouTube. Kaya lang, isa lang po yung aking contact point. Kaya Facebook na lang kasi doon ko nakikita. Mamaya-maya babasahin natin. Pero balikan natin yung ating mga panahon. Dito po kasama natin sa studio mga leaders ng Junior Chamber International or JCI Manila. Umpisa natin dito kay Ralph. Ralph, para sa kaalaman ng ating mga takapakinig, ano ba yan JCI? Kukunwari akong wala akong kamuwang-muwang dahil galing ako dyan. Para lang sa kapatiran ng ating mga tagapakinig. Yung JCI stands for Junior Chamber International. So ito po ay isang leadership organization, leadership development organization kung saan binubuo to ng mga young leaders and entrepreneurs para professionals. Young professionals
para mahubog yung kanilang leadership skills and yung communication. Yun ang pangunahing objective ng Objectives, JCI, no? Para mag-develop, form ng mga new leaders New for leaders. tomorrow. Oh, yes. Sino ba pwede dyan? Sino pwede sumali dyan? Ang mga pwede pong sumali, well, is first of all, below 40 po. Tapos, dapat po ma-invite ng isang member, and then dapat dumaan po sila sa process ng interview. Tapos, kailangan po nilang gumawa ng project. So by invitation? By invitation din Hindi ka po. pwede mag-walk-in lang at sabihin gusto ko mag-JC? Hindi po. Hindi? Kasi kailangan po may mag-sponsor sa inyo. Or pwede siguro pag pumunta sa inyo, tapos tsaka makipagkilala sa inyo. Yes po, Sponsor opo. mo naman ako. Yes po. Opo. Pwede yun. Pwede yun. Pwede naman po. Okay. Hindi Sino buo nito na Jake, ng JC? Ngayon, ang composition yan, mga members. Ngayon po, sir, ang aming president, ang naglilid sa amin is Mr. Edison K. Ayan, and then meron pong mga directors, and then we are composed of around 600 members. 600 Manila lang to, ha? This is only for JCI Manila. O kasi madaming chapter di ba? Madaming sa iba't ibang syudad may mga chapters yan. Pero yung mga members niyo, mga professional, businessmen, ano bang... Young professionals and businessmen. May mga entrepreneurs, leaders. Like yourselves? Opo, yes po. Oo. So may mga, may mga young leaders and nasa business industry. Okay. Kagaya nyo. Okay. For example, anong mga business ninyo? Anong gawain? Hindi naman kayo full-time dyan eh. Hindi ba? Parang ano ito eh. Parang, It's all voluntary. Bakit ka sumali? Yun po yung una kong reason bakit ako sumali is to develop yung aking personality, yung para ma-develop yung aking leadership style. Bakit mahihiyain ka nun? Mahihiyain. Introvert po ako noon. So itong JCI Manila, tuturuan ka kumapal ang mukha. Ganun ba? Hindi, para magkaroon ng confidence. And paano makipag-usap sa ibang mga tao, sa mga nasa business, sa government. Pero anong government ginagawa mo, agencies. Ralph? Anong day job mo? Right now, sir, is gumagawa ako ng business ngayon. Conceptualization ng business. So, maybe in the future, within this year, tinatarget ko ma-launch siya. Okay. Nag-umpisa ka pa lang? Yes. More on healthcare. Healthcare services. And you? Ram? Ako po, yung family business po namin ay nasa advertising sa OOH, outdoor advertising po. Okay, out of home, no? Opo. So, yung mga billboards. Yes po, billboards, LEDs. Okay. So Ikaw nagmamanage doon? Ngayon po, blessed pa rin yung dad ko pa rin po yung nagmamanage, pero nasa... Sa family business? Opo, minomold din po ako. Yun din po, dahil sinari rin po ako ng kuya ko sa JCI, natutulungan ako... siya nag-recruit sa'yo? Opo, natutulungan ng JCI Manila yung pag-mold sa akin para sa business ng... At saka networking. Opo. Di ba? Ang dami ka makikilala eh. Kunyari, negosyo ni Ralph na healthcare. Pag lumago na yun, pwede pumunta sa'yo para mag-advertise sa no? Maganda rin yun. Tutulungan kayo. Tulungan po. Kasi pag kumuha ka naman ng negosyo niya, pag nagpa-advertise ka, bibigyan ka niya ng, magbabayad ka sa kanya, may 10%. 10% on top of the regular rate. Kasi kaibigan mo siya. Kaya tutulungan mo siya, di ba? Jake, ikaw, what do you do? I'm the owner and founder of chillhive.ph, sir. It is mga Airbnbs, mga staycations, mga short-term rentals based in BGC. Okay. Marami kang units. We have 70 units 70 units. in BGC Galing, Taguig. no? Yes. Mahal ba yan? Sa amin, sir, affordable and quality accommodations. Chillhive.ph. Sige. Mamaya, pwede nyo i-ano. Pero, karamihan, sabi mo, confidence is what you get out of it. Leadership, development is what you get out of it. Di ba? Yes. So, it's something na very important. Kahit anong negosyo mo, kahit anong larangan ng pinasok mo, makakatulong sa iyo yung JCI. How long have you been members of the JCI? Ako po, naging member ako noong 2024. So, bali, more or less 2 years. 2 years pa lang po akong member. And dun sa 2 years na yun, actually, marami na rin natutunan. Yung mga dating hindi ko ginagawa ko na ngayon dahil syempre kailangan po natin gawin yung minsan uncomfortable tayo.
kailangan Like for example, gagawa ka ng project. Opo. Syempre, Susulisit ka ng sponsor. Opo, tapos po yung... Mabigat yan trabaho yun Tapos po yung mga... pakiusap sa ibang mga tao na syempre, yung mga new nung bago ako, hindi ko pa kilala lahat ng mga members. So, kailangan kung kausapin sila isa't isa para... Tapos ngayon po obligado. Opo. Hindi ka pwedeng mag-isolate. Opo. So, ngayon po, at least marami na rin akong naging mga kaibigan, mga brothers dito sa organization. Kaya, thankful din naman sa... lumaki yung barkada mo, no? Opo. Matagal pa po yung career sa JCI. Nasa 26, mga 14 years pa yan. 13 years pa ako. Oo naman. Actually, ano yan di ba kahit na mag-graduate ka ng 40, meron pa rin auxiliary or affiliated organization ng JCI. Opo, meron diba? din Yung po mga yung JCI Senate. JCI Senate. Opo. After 40, pwedeng sumali. Yes po. Pero kailangan may nagawa kang sa JCI. Kailangan naging member ka na. Significant. What about social life? Nakakatulong ba? Ang nakita ko, yung sinasabi mo kanina, Ram, yung parang magkaroon ka ng malawak na barkada. Opo. 600 members. Opo. Most of them, barkada mo na. Pero ano pa? Love life. Love life. Meron, nakakatulong ba yan? Makakahanap ka kung naghahanap ka ng... Pampapogi ba yan, yung magiging JC? Pagdating sa maturity po, nag-iiba yung perspective mo sa buhay. Pag nandito sa JCI. At saka project. Yes, tama. And also, hindi magkakaroon ka ng opportunity na makakilala ng mga other chapters. Kasi hindi lang naman JCI Manila yung chapter dito sa Philippines. Magkakaroon kayo ng Manilenya. Perlas Pasay. Makati Urduha. Ang gaganda niyan. A question, just like other groups also, magastos ba yan? Jake, magastos ba maging JC? No, for me, sir, for us, JCI Manila, no. For me, personally, yung experience ko, ako, mag-1 year pa lang akong member ng JCI Manila. So, the challenge here, kapag gumawa ka ng project, is hindi mo sariling pera yung gagastusin mo. So, you need to do fundraising. Creative. Yes, maging creative ka dapat. So, yung lahat ng gagastusin mo, dapat hindi sarili mong pera. So, you need to, tulad ng sabi nyo kanina, sir, magsosolicit sa mga ibang tao para makagawa ng project. So, that's actually yung pinaka-challenging and pinaka-masayang part ng JCI Manila for me. When I was introduced sa chapter, nakita ko na super legit. Talagang totoo talaga yung mga ginagawang community services, mga projects. Totoo talaga. Hindi necessarily out of your own pocket. No, sir. Hindi. At saka, ang maganda doon, pag nag-solicit ka doon sa mga sponsors, may nakikilala kayo, no? Mga leaders in industry, business, nakikilala mo. Dahil hindi ka naman pwedeng umakyat doon at makipagkilala ka lang kay Mr. Ramon Angay, di ba? At least may purpose ka pag pumunta. And you experience this. Yes, you experience a lot of this. O, tsaka isang myth pa dyan, yung, kasi kagaya rin ng ibang socio-civic organizations, may mga project kayo. Pero sinasabi nyo, yun ay parang result na lang of what you're doing in developing yourselves as future leaders, di ba? Pero ano mga klaseng project ba pinapasok nyo? Actually, marami kaming, sa buong JCI Manila po, maraming mga projects, mga... Around 400 to 600 projects every year. Every year po yun. Meron dyan mga institutional na, no? Yes. Yung mga matagal lang ginagawa, year in, year out. Such as, St. Teresa of Kolkata Mother Awards. Teresa, it's already 43 years. Ilang beses din ako nakapag-MC niyan. Yung Mother Teresa, di ba? Napapadpad ka pa sa recently lang po, tayo, media lunch. With partnership with Mother Teresa pa rin. Saint Teresa na pala ngayon. Saint Teresa. In partnership with AY Foundation. Yuchenko. Yes. Oo nga. Tsaka matagal na rin supporter ng AY sa sa JC's. Founder yata niyan si Congressman Bhagat Singh, si Kong Don Bhagat Singh, naging ambassador. Ay, maganda nga po sa inyo yung mga Bhagat Singh family. Okay, meron tayong ilo-launch or meron tayong ginagawang project sa kasalukuyan. Pwede nating i-discuss. Kanina nabanggit natin Ignacio Jimenez Awards. Okay, magbe-break muna tayo, Heath.
Pag-break muna tayo pagkatapos pag-usapan natin Ignacio Jimenez Awards at saka yung isa yung Color Fun Run po. Color Fest Carnival. Yes po. Oy, mukhang masaya yun. Opo. Sige, pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng ating programang May Trabaho. Ang oras sa buong kapuluan, 40 minuto makalipas ang 5 ng hapon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino.
pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba Okay, nagbabalik po ang ating programang May Trabaho dito po sa DZRH at babati po tayo kay Francis Antonio Ramirez ng Talavera, Nueva Ecija. Itong ating kaibigan natin mula naman sa, hindi ko mabasa yung pangalan, pero mula sa Puerto Princesa sa Palawan. At ang ating kasama sa JCI, si Rocky Cebrero, buhabati sa tatlong mga ginoo na kasama natin dito. At si Joman Lapas, pwede po ba mag-PA? O pwede, punta ka rito, volunteer ka. At tanong ni Francis na taga Nueva Ecija, bago daw ba yung JCI? Gano'ng katagal na ba yung JCI? Manila muna. Since 1947 po. Yung 1947. 78 years. 78 years. Yes. At yan ang kauna-unahan sa Pilipinas. Sa buong Asia. Sa buong Asia. JCI Manila is the first okay. chapter in Asia. Pero ang JC International Worldwide ay gaano katagal na? Since 1915. 111. Ba? 111 years. 111 years. Saan ba tinatagang JC International? I believe sa US po. Sa Amerika. Yeah, ayun. Matagal na, France. Matagal na itong JCI Manila. At ito nga, kasama natin si Ralph, si Ram, at si Jake. At pag-usapan natin yung mga kasalukuyang programa na tinataguyod ng JCI Manila. At ang unang-una dyan, yung Ignacio Jimenez Awards. Tell us about that. Yes. Bali po yung Ignacio Jimenez Awards for Outstanding Police Service. Ito po yung isa sa pinaka-prestiyosong proyekto ng JCI Manila kung saan pinaparangalan namin yung mga outstanding policemen dito sa buong bansa. It's a nationwide search. Opo, 20 po yung binibigyan natin ng parangal every year. So, ayun po. Until now, we're still searching for the best and outstanding policemen. And women. Okay. Gano'ng katagal na itong award na to? It's on 7th year po. 7th year. Pero ang tanong, curiosity natin dyan, sino ba si Ignacio Jimenez? Isa po siyang philanthropist and entrepreneur. So tumutulong siya sa mga organisasyon such as JCI Manila. And also nagdo-donate and sa mga other charity organizations. Pero hindi siya police. Hindi po. Okay. Pero bakit napili ng JCI itong programa na to na parangalan ang mga police? Okay. So, ito po yung isa sa mga reason po natin is to give recognition sa mga policemen kasi hindi lahat po na-recognize and marami po palang mga policemen na marami silang initiatives, proyekto na para sa komunidad na hindi nare-recognize ng mga tao. Ang akala kasi ng mga tao hanggang paghuli ng mga kriminal pero tumutulong din sila, gumagawa ng mga proyekto sa mga community programs. At pagbigay nyo ng parangal, ginagawa rin natin silang inspirasyon para gayahin ng iba. Opo. Di ba? Inspirasyon para sa ibang tao at sa mga kapwa-pulis. Gumawa din ng tama. Para yung paggawa ng tama na yon nagiging instrumento na magkaroon ng trust yung publiko sa kapulisan. Maging shining example, uliran, at inspirasyon. Pwede pala maging magaling na pulis or matuwid na pulis at yun, nabibigyan din ng karampatang parangal. But what makes this unique, Jake? Kasi meron pang mga iba pang mga award-giving bodies na nakatuon sa mga pulis. Ignacio Jimenez Awards, open po ito sa lahat ng mga kapulisan natin. So wala po itong position, hindi siya para lang sa mga matagal na or bago, rango. This is open for all. So lahat po pwedeng mag-apply for nomination and then yung panel, check kung sino po yung mapipili natin na 20 outstanding policemen. Time. Mag-apply ba sila o ninominate sila? Pwede po silang i-nominate ng ibang tao.
Pwedeng nominate Pwede din na silang sarili nila? self-nomination. Talaga? Yes. Mahirap yun, no? So kapag meron po Basta kayong pasok po sila sa criteria. Anong criteria? Ito po yung mga criteria. Okay. For the administration and operations, so kailangan meron silang integrity, community impact, yung kanilang mga initiatives and projects. Administration meaning, ito yung mga police na nagtatrabaho sa opisina. Sa operations. Pero mga uniformed sila. A nomination form po, ilalabas po natin. Hindi, pero ibig sabihin, uniform sila dahil meron mga non-uniformed personnel ng PNP. Uniformed lang to. Yes, okay. So, administrative and operations. Yes, tama Tapos ano pa ang criteria? And yung criteria is po, meron po dapat, meron silang mga, yun nga yung mga, sa mga nagawa. Accomplishment. Meron Kasi ba isa sa mga criteria po yun. Meron ba longevity? May number of years of service? Wala naman. Wala naman. So kahit bagong police pwede dyan. Basta meron silang nagawa sa kanilang community. O yung mga police na walang ginagawa, wag na kayong mag-ambisyon dito. Hindi kayo kasali. Yung track record po nila is syempre walang admin issues or talagang nasa matuwid na outstanding. Talaga outstanding. Walang negative. Pero may nahanap din kayong positive. Ano yung mga positive din? Ano mga example ng mga nagawa nila? Yung marami kaming na-interview in the past few years na marami silang mga initiatives, mga projects na magaganda. Gaya ng isang naging awardee namin last year, yung Bahay Bulilit. So it's like parang daycare. So kung walang magbabantay sa kanilang mga anak, yung mga pulis na may mga anak. Daycare center. Parang daycare Di-deposit center. yung anak. Di ba? Tama yun eh. Maganda yun. Hindi talaga importante yun sa mga pamilyang Pilipino Lalo na yung ating mga kababayan na marginalized. Yes. Not necessarily mga pulis. Pero problema nila, naghahanap buhay. Yung lalaki at babae, yung mga asawa. Pag may mga bata silang anak, walang pag-iiwanan. Ito pa isa, pag-isipan, baka may programa rin kayo. Yung mga nakatatanda, kailangan din yan. Yung mga daycare center para sa matatanda. Kasi yung mga kababayan natin, nagtatrabaho. Pag pumasok sa trabaho, yung nanay nila na nakatira sa kanila, walang nagbabantay. So kung meron sanang daycare center, nung nanay ko, social welfare worker dati yun nung buhay pa siya. Ay, isang project niya yan sa siyudad na Maynila. Sana ma-revive yun, yung gano'n. Pero that's digressing. Maganda yun. That's another project concept. Okay, so, paano mag-nominate at hanggang kailan? Yung nomination po natin is hanggang April 24, 12 midnight. So, pwede pa silang humabol para Labi sa... 5 araw na lang. Po. Oo. So, pero pwede pa silang humabol sa nomination. Saan papadala ang nomination? Sisend po namin sa link. Ipapalabas natin sa poster. Ayan, yung QR poster. code. Meron yata tayong poster nito, no? Yung Ignacio Jimenez Awards and JCI. Nakalagay daw dyan yung link. Pwede mong pwede mong i-dictate yung website or yung email. So, pwede po din lang bisitahin yung Facebook page ng JCI Manila Jimenez Awards, Police Outstanding. Yun ba yun? Hindi yan. Yung isa yan. Yung isa po. Yung isa raw. Yung isa yung papalabas natin. So, hanapin nyo po sa Facebook account nila. Yan po yung Ignacio Jimenez Awards for Outstanding Policemen. At ang kasabay niyan, meron tayong siyasagwa rin na isa pang project. Di ba? Ito naman yung Color Fest Carnival. Opo. Meron po tayong JCI Manila Color Fest Carnival Fun Run. Ito po ay run for mental health naman po ang tinatarget natin. So, yung mga proceeds ito is makaka-receive ng Philippine Mental Health Association. So, in-invite lang po namin kayo to join sa May 31 po dito sa SM MOA Complex. Alright. So, yung mga tatakbo rito, ito yung mga, ito yung mga donors. Opo. Ang beneficiary dyan, yung mga may mental health issues na, alam mo, madami tayong kababayan na ganyan. Gusto din namin nabigyan ng JCI Manila. Siyempre, isa rin yun sa problema nga ng mga kababayan din natin. So, gusto namin bigyan ng para. Actually po, meron kaming ginawa before, fun run for schools naman. For schools. Nagpatay ng classroom. So this year po, nag-iba ng
ng beneficiary ng target, which is pero I mental health particularly like this concept na naglilink kayo. Yung physical health gagamitin for the benefit of mental health issues. Di ba maganda? Tumakbo ka lang, nag-donate ka, nakatulong ka doon sa mga may mental health problems. Alam mo, laganap ngayon yan. Siguro dahil signs of the times din, no? Na talagang ang stress at pressure ng mga tao talagang. O 3 bagay ito, meron tayong Ignacio Jimenez Awards for Outstanding Policemen. Ang deadline ng kanilang submission for nomination is already on April 24. That's Friday. Friday of this coming week. Yes. At yung papadala, saan papadala, Ralph? Yung ating nomination? You can visit our Facebook page po na JCI Manila Ignacio B. Jimenez Awards. Meron siya sariling Facebook page. Yes, doon po merong link doon na kiklik lang nila para mag-fill up. So you can nominate your policemen or women or pwede ring self-nomination. Self-nomination pwede. Huwag kayo maiya. Kung alam nyo sa puso ninyo, may nagawa kayo at naambag na maganda para sa kapulisan, sa inyong serbisyo, pwede nyo i-nominate yung sarili nyo. Huwag kayo maiya. Dahil, alam mo, ito nang inano ko like, dati nung JC ako, yun ang atubili nung iba. Sabi nila, pag gumawa kami ng project, bakit kailangan pang ilathala? Kasi meron tayong dinodocument yan, di ba? Yung bid book. Doon ko natutunan yun sa isang kaibigan ko, kapatid kong JC. Sabi niya, kasi hindi naman yan para sa sarili mo. Hindi mo naman binibida yung sarili mo. May ginawa tayong maganda, ilathala natin para mabasa ng iba at sila naman ma-inspire na gumawa ng pareho. Di ba? Not for... Kasi maraming gustong gumawa ng mabuti. Hindi lang nila alam kung paano at saan magsisimula, anong konsepto. So yun ang gawain ng JCI Manila, di ba? So yun ang ating Ignacio Jimenez Awards for Policemen and for the JCI Manila Color Fest Carnival. Kailan ulit to? Sa May 31. May 31 at paano sumali? Nandiyan po yung QR code sa poster natin. Scan lang po yun or sa www.colorfest.asia. Okay, may website. Opo. So, register lang po. Everybody's invited. May bayad. Opo, may 21K, 10K, 5K, 3K, tsaka 1K. Sige, yun ang distance. Yun ang distance. Hindi yun ang bayad. Hindi yun ang bayad. Magkano ang bayad? Hindi po yun ang bayad. Linawin lang natin, ha? Tama. Ang premium po na ticket nasa 2,000. Okay. Yung premium na ticket nasa 2,000 pesos po. Ayun. So, hanapin po natin yung www.JCI Manila Color Run. At yung ating Ignacio Jimenez nasa Facebook din. The other thing that I'd like to ask you guys is to invite them to join the JCI Manila. Ralph? So, sa mga below 40, we would like to invite yung mga like-minded people na gentlemen. So, na mag-join. Kailangan gentleman. Pagbastos, ayaw namin. So, kung interesado kayo, gumawa ng para sa komunidad, para sa country, mag-join po kayo. At para yon sa inyong sarili na rin. To improve yung inyong personality development. All right. And based on your experience, Ram, why do you want them to join? Yung mga learnings po kasi sa JCI Manila talagang hindi mo siya matututunan. Wala sa libro. Yung talagang wala sa eskwela. Real life situations, real life people, and real life connections. Correct. Yun ang mga matututunan nyo. So, inviting lang po kung gusto nyo pong to serve something bigger than you. Welcome naman po mag-join sa JCI Manila. Jake? If you want to level up your leadership, JCI Manila. Ayan. JCI Junior Chamber International talagang malaking kapakinabangan yan. Siyempre, hindi natin mapapakaila. Talagang nakakatulong yan sa negosyo, sa pagpapahusay ninyo sa inyong mga profesyon, sa inyong connection, sa inyong networking. Pero higit pa dyan, talagang nakaka-enrich, nakakapagpayaman ng sarili at kakayanan, lalo na sa role natin as leaders. Ika nga, hindi naman pwede tayong nakatenga lang at nanonood kung ano nangyayari. Tayo mismo
maghuhubog ng kinabukasan ng ating sarili, ng ating pamilya, ng ating sambayanan, ng ating daigdig sa sangkatauhan. Sabi nga, this is the best, yun yung sinasabi natin sa JC Creed, yung Service to humanity is the best work of life. The service to humanity is the best work of life. Work of life, yun ang purpose. Gentlemen, maraming salamat sa inyo and good luck sa inyo, and we wish you all success. At sana yung mga nakinig sa atin, ma-inspire kayo at makiisa. Sumali kayo dito sa JCI Manila or JCI Philippines for that matter. At wag lang kayo, sabi nga ng isang teacher ko nung ako nasa high school, there are only 3 kinds of people in the world: people who make things happen, people who watch things happen, and people who wonder what happened. Wag po kayo doon sa third category, doon tayo sa first. Yeah. Let's make things happen, and you can start by being part of an organization like JCI Manila. Ralph, Ram, and Jake, maraming salamat sa inyong oras at sa inyong pagpapaunlak dito sa ating programa. Until next time, at balitaan nyo kami kung ano naging, I'm sure, naging tagumpay ng mga program ninyo. Sir, batiin ko lang din po yung presidente namin na nanonood din po, si Pres Edison Ke. Siya po yung leader lahat na nagsisteer ng itong JCI Manila this year. So, malaking thank you rin po sa kanya na rin po yung pag-lead niya sa amin. Congratulations. Sino susunod? Sino sa inyo susunod? Wala po. Malalaman yan. We will find out. Yes. Okay, mga kababayan, manggagawang Pilipino na sa husay at galing mo ang tunay na tagumpay ng sambayan ng Pilipinas. Pag-ibayuin mo, pero huwag mo kakalimutan manalangin dahil nandyan ang susi ng tagumpay. Sa ngalan po ng aking partner, Gladys Mabini, ang awardee ng Torch Excellence Award kagabi for broadcasting. Congratulations again, partner. Hanggang sa muli, ingat po kayo. And God bless you. Ako po si Barbie Atienza, ang inyong co-worker. Bye!